Breaking news para sa lahat ng Aerox lover dyan. Ang bagong Yamaha Aerox version 3 dumating na sa Pilipinas. At eto pa, magiging available na ngayong buwan ng Agosto. Handa ka na bang masilayan ang pinakaastig na version ng Aerox? Handa na ba ang pera mo? Magkano ba itong bagong Aerox na ito? Sulit kayang bilhin? Lahat ng yan pag-uusapan natin sa video na ito. Ang bagong Yamaha Aerox version 3 ay hindi lang basta facelift. Ito ay isang malupit na evolution mula sa previous version. Mas modern na ang kanyang forma at maraming dinagdag na bagong features sa motor na ito. Lalong-lalo na dito sa SP version kung tawagin o Special Edition. Ito yung parang kagaya sa Yamaha NMAX na merong turbo sensation. Gumagamit din ito ng Yamaha Electronic CVT. Ang Yamaha Electronic CVT at ito meron itong Y-shift button. Meron itong tatlong level, ang low, medium at ang high. Kumbaga meron itong gear para itong di-cambio pero dipindot na lang. At meron pa itong dalawang mode, ang T mode at ang S mode. Ang T mode ay para sa pang-araw-araw na commute o touring mode. Kung chill ride lang naman ang patakbo mo, kung hindi ka naman nagmamadali. Kumbaga dito sa T mode, mas makakatipid ka sa gasolina dahil dito. Sa S mode naman, ito naman yung tinatawag na Sport mode o Sport Touring Performance. Kapag ka nakaset sa Sport mode, mas aggressive. Dito mo mas ramdam mo ang power. Okay to kung ikaw ay nasa open road at hindi naman masikip ang kalsada. Then of course, ito ay naka TFT full color instrument panel. Mas modern at mas magandang tingnan. Malayong malayo sa previous version. At dito mas kumpleto ng mga detalye. Plus, meron pa itong Google Map navigation. Dahil pwede mo nang i-connect ang cellphone mo dito sa pamamagitan ng Y-Connect app. Sa maganda pa dito, meron itong automatic day and night mode. Automatic na nag-a-adjust ang background color nito depende sa lighting para makikita natin ng maayos ang mga indicator. At isa pa sa maganda dito, naka-LED projector na ang kanyang headlight kaya mas kita mo ang kalsada lalong-lalo na sa gabi. Kaya kahit hindi ka na maglagay ng mini driving light, sapat na ang stock na ilaw nito dahil LED projector light naman na ito. Plus, mas pinaangas yung kanyang disenyo dito sa harapan, mas aggressive in sport, mas matapang yung disenyo ng kanyang DRL o daytime running light at mas modern siyang tingnan. Kumbaga mas aggressive siya, parang nakasimangot, parang galit yung kanyang mukha dito sa harapan. Sa version 2, parang simpatiko lang siyang tingnan, pero ito naman, parang galit na. Parang aggressive na aggressive talaga, parang ready to race na ang kanyang disenyo dito sa harapan. Kaya para sa akin, mas umastig ang kanyang disenyo kumpara dun sa version 2. Kaya sigurado, pagkakaguluhan itong bagong Yamaha Aerox na ito. Then pagdating sa kanyang suspension dito sa likod, meron itong subtank. Pero para lang ito sa SP version. Kaya siguradong mas maganda na ang performance ng kanyang suspension dahil dito. Plus, ito pa, pagdating sa kanyang braking system, ito ay naka-disc brake na harapan at likuran. Matatandaan natin, itong kasalukuyang Aerox na nandito sa atin, itong version 2, naka-drum brake lang ang preno sa likod. Pero itong bagong version 3, naka-disc brake na ang kanyang preno. Kaya wala ka nang irereklamo dito sa Yamaha Aerox dahil mas pinalakas na ang kanyang braking power. Then of course, meron pa rin itong ABS o anti-lock braking system, pero single channel ABS pa rin. Then pagdating sa kanyang mga gulong, ang sukat ng kanyang gulong sa harapan ay 110 by 80 by 14. Sa likod naman ay 140 by 70 by 14. Then iba na rin yung disenyo ng kanyang taillight. Patulis na yung kanyang disenyo, parang kagaya na yung disenyo nito ng Yamaha Sniper 155. Naka-LED ito kaya maliwanag. Anyway, ang mga ilaw nito lahat naka-LED na. Pati ang kanyang mga turn signal lights LED na rin yan. Kaya mas maliwanag na at mas kitang-kita na ang kanyang mga turn signal lights dahil LED na. Then nandun pa rin yung kanyang built-in hazard lights na very useful talaga lalo na kapag nakahinto tayo sa mga alanganing kalsada. Then meron pa itong emergency stop signal. Ito yung kapag biglaan kang nagpreno, automatic na mag-activate ang kanyang hazard light para maging aware yung nasa likuran natin. Kaya maganda talaga at marami nang in-improve dito sa motor na ito. Pagdating naman sa mga convenient features, meron pa rin itong built-in charging port pero ito ngayon ay naka USB Type-A electric power socket na. So, hindi mo na kailangan ng adapter para kung ikaw ay mag-charge, rekta na, cable na lang ang kailangan mo. At ganoon pa rin yung kanyang underseat storage, 24.5 liters ang capacity. Kasi na rin dito ang isang full face helmet. Then of course, ito ay naka-keyless at meron itong answer box system. At isa pa sa safety features pala nito, bukod sa ABS o anti-lock braking system, meron na rin itong traction control system. Kapag hindi na nagpapantay ang ikot ng gulong dahil sa madulas ng kalsada, lilimitahan na nito ang patakbo mo para hindi ka na tuluyang madulas. Kaya meron tayong peace of mind dito sa motor na to dahil meron na siyang mga dinagdag na safety features. Itong ang TCS. Yung kanyang preno ulitin ko lang, yung kanyang preno ay sa harapan lang ang kanyang preno. Hindi pa ito dual channel ABS. Pero sapat na rin yun. Malaking tulong na rin kahit ito ay single channel ABS lang. Dahil pagdating sa kanyang upuan, ayan, di ba, mas maganda yung disenyo ng kanyang upuan kaya kahit hindi mo na ito palitan, wala ka nang kailangang galawin. Komportable ka dito dahil malapit
lapad. Pagdating naman sa seat height nito, perfect na perfect sa mga average height dahil nga 790mm lang. Hindi kayo mahihirapang itukod-tukod ang motor na to dahil napakababa lang ng seat height. At lightweight lang din ito dahil 130 kilos lang. Yung standard version naman ay 124 kilos lang. Then mataas pa rin ang kanyang ground clearance sa 145mm. Kaya hindi basta-basta sasayad ang ilalim bahagi nito. Kung magpapagasolina ka naman, nandito lang sa harapan ng kanyang tanke. Ang kanyang fuel capacity ay 5.5 liters. Sa fuel consumption naman, nag-average pa rin naman ito ng 40 to 45 km per liter. Depende sa kung paano ka magpatakbo. Pagdating naman sa makina nito, ito ay 155.9cc 4-stroke liquid-cooled single overhead cam 4 valves. Then of course, nandito pa rin yung kanyang VVA o variable valve actuation. Ito ay naka-single cylinder. Ang compression ratio ay 58 by 58.7mm. Then ang maximum power nito ay 15.4 PS at 8,000 RPM with a maximum torque of 14.2 Nm at 8,000 RPM. Ngayon, ito na ang pinakahinihintay natin. Pagdating naman sa presyo, itong standard version ay nagkakahalaga ng 125,900 pesos. At ang Aerox SP o Special Edition naman ay nagkakahalaga ng 163,900 pesos. Medyo may kalakihan ng presyo kumpara sa dati pero sulit naman dahil sa bagong design, upgraded feel at panibagong yabang sa kalsada dahil syempre bagong version ng Yamaha Aerox ito na mas pinaastig kaya siguradong pagtitinginan ka kapag ka ikaw ang naka-Yamaha Aerox. Sa dami ba naman na naka-Yamaha Aerox 155 ngayon, ibang-iba talagang pakiramdam kapag ka ang dalam mo, kapag ka ang gamit mong motor ay yung bagong version, di ba? Kaya naman siguradong pagkakaguluhan, siguradong pipilahan, marami ang magpapareserve na itong bagong Yamaha Aerox na ito. Sigurado marami na naman ang kukuha ng hulugan. Matik na yan. At kailan nga ba ito i-release? Ngayong month of August na po yan. First week or second week of August. Nasa mga kasa na po yan. Mabuti nga at mas napaaga dahil kung matatandaan ninyo sa una kong vlog, ang sabi ko doon ay month of September pa ilalabas. Pero ngayon, August, ilalabas na ito. Mas pinaaga siya. Kaya kung ikaw ay naghahanap ng scooter na may style, speed at status, abang-abang na sa mga Yamaha dealers ngayong August. Bago tayo magtapos, ano masasabi mo dito sa bagong Yamaha Aerox 155 version 3? Nagustuhan mo rin ba ang kanyang bagong forma? Isa ka rin ba sa nag-aabang nito? Isa ka rin ba sa nag-aabang nito? Isa ka rin ba sa nagbabalak bumili? I-comment mo na lang sa baba ang iyong opinion at kung nagustuhan mo naman ang video nito, just hit like. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin yung notification bell para sa mga susunod kong video ay updated ka palagi. Yun na guys, hanggang sa muli. Ako si Ross Go TV. Ride safe always and God bless.